Usapan po natin itong kay Cayetano, talaga nga namang niyari niya po si Pangilinan, talagang sinampal ng katotohanan. Grabe ho ito, nagulat ako dito, sabi ko, wag nyo talagang sa dami-dami nang babanggain yung senador. Oo, si Marcoleta magaling din. Ito honestly, this is my honest opinion. Maraming klase ng matalino, maraming klase ng magaling na abogado. Si Marcoleta, magaling na abogado, naninindigan, matikas. Okay, magaling. Pero in conveying message, sometimes medyo masyado siyang malalim. Minsan masyado siyang technical na hindi masyadong nagigets. O alam mo yon, ano pa nga si Marcoleta, gentle pa. Okay. Pero pag si Cayetano ang bumanat, pag si Cayetano ang yumare at nakadebate mo, debater talaga. Pahiya ka. As in, mapapahiya ka talaga. Ito, bibigyan ko kayo ng sample ng napahiya si Pangilinan dito bago natin i-play yung mas mahaba. Ito, sample lang ito. Papakita ko sa inyo. The first to reclaim was Vietnam. The most aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Yes, that's right. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose to President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. Inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Ayan, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you? Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. Hindi. You are simplifying Palakasan ng boses. complicated na international. Ayan. Ito. Babalik tayo dyan. Yun lang yung pahapyaw ng, ito talaga yung buo. Going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung Pro-China na ito si Cayetano. Tignan ninyo. Bukas, ngayong araw na to, pro-China na siya. Yan ang sasabihin ng mga tarantadong dilawan, tsaka mga pinklawan, tsaka mga teroristang komunista. Pero ang pinupuntirya niya dito, yung pambabastos at katarantaduhan ni Tariela. Yun ang pinupunto niya dito. Iba na naman ang pinupunto ni Kiko Matching dito. ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama't mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements nyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the Yan, ibig niya sabihin, yun lang naman kasimple yun. Is this a official statement of our government? Which is not. Clear yan sa mga galaw ng administrasyon na to. One, bakit i-open ang visa-free sa China? Two, bakit laklakan ba o dinner o social drinking ang First Lady sa ambassador mismo? 3, yung mismong DFA, kinausap si Erwin Tulfo, sinasabing, oy,
sabihan mo yung mga kasama mo. Actually, mabuti nga. Si Erwin Tulfo, nakinig eh. Di ba? Ibig sabihin, alam na niya. Uy, sabi ng China, tsotomate lang. Medyo, wag kayo masyadong relax lang kayo. Ay, sabi ng China. Sabi ng DFA, di ba? O, tapos etong si Marcos, nakikipag-usap sa presidente ng China. Tapos may isang tarantado na opisyal, biglang bababuyin ang presidente, nakausap mo. As simple as that, walang matinong tao na magsasabing tama ang ginagawa ni Tariela. Ulitin ko, walang matinong tao na magsasabi na sa kalagitnaan ng gusto ng ating presidente na makipag-usap at makipag-negotiate sa China, biglang may opisyal na bababoy at gagago sa China. Imagine niyo, anong katarantaduhan yun? Sinong nasa katamaang isip na magsasabing okay lang ang ginawa ni Tariela? First of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. Hindi daw bastos yan. Okay? So ito yung sinasabi ni Pangilinan, hindi daw bastos yan. Okay? So, imaginein mo to. Baliktarin natin ang istorya. Sige nga ho. Ito, kung hindi ka rin tanga, Kiko Pangilinan, baliktarin natin ang istorya. Merong picture na ganito. Si Jinping at saka si Bongbong Marcos nagkakamayan. Tapos may isang nakatayong Chinese general dyan na ang picture na pinapangaral niya doon sa mga tao ay mukha ni Bongbong na nagsashabu, yung mukha ni Bongbong na nakikipag-talik ng ewan. Magugustuhan nyo ba? Akala ko ba nag-uusap tayo? Akala ko ba aayusin natin to? Tapos yung general ninyo sasabihin, adik ang presidente namin. Di ba magagalit kayo? Ako hindi ako magagalit doon. I mean, di ba? Magagalit tayo eh. Bakit? Nagde-negotiate tayo, nakikipag-ayos tayo. Tapos biglang meron tarantadong general na biglang maglalabas ng meme ng presidente natin. Oh, ganyan ang ginawa ni Tariela. Yan yung sinasabing katarantaduhan. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, So sinasabi ng DFA, follow the decorum. Hindi ko maintindihan, ba't hindi maintindihan itong Kiko Pangilinan na ito? Yung simple lang naman. Hindi naman natin sinasabing ibigay natin ang putang inang West Philippines na yan. Hindi yun. Ang sinasabi natin dito, wag natin pirman tong resolution na sumusuporta dito sa tarantadong Tariela na to. Sa ginawa nitong tarantadong Tariela na to, na binaboy niya yung presidente ng China habang nakikipag-usap ang ating presidente. Huwag natin suportahan ito. Yun ang sinasabi ni Cayetano. Ito naman si Kiko, sasabihin niya, there's nothing wrong with that. Tanga ang puta. then, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will Well, your staff put No, a it's meme not about towards China. Stupid reasoning. Pangilinan. Hindi yung point na, I'm not from China, dapat yung babuyin. So, pwede palang babuyin dahil Chinese ka lang? So, parang, ano to? Anong katangahan to? Ang sinasabi dito, nag-uusap tayong dalawa. Nag-ano tayo, pinagtatalunan natin what is the right thing to do. Tapos bigla yung staff niya maglalabas doon ng placard, Kiko Matching. Oh, 'di ba? Na nakasabit na mukhang Chonggo. Na mukha mo nakalagay doon. Habang yung pinagsisilbihan ng staff na 'yon nakikipag-usap sa iyo. Tama ba 'yun?
Tangina, hindi naman tungkol sa China yun. Ang sinasabi dito, proper decorum. Proper. About decorum. You're comparing apples Mr. and President. oranges, No, Mr. no, no. President. Buta, malayo yun. You are simplifying. Manalo yung apple and oranges mo dyan. Session is suspended for 1 minute. Na international Labo talaga nito ni Kiko Pangilinan. Halatang halata eh. Gusto lang talaga idiin yung China issue. Kiko, and to you, I think we were just making a point. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where. Yes. Tinan nyo kung gaano kabobo itong si Kiko Pangilinan. Dito, nahulog siya. Nahulog siya sa bangin. Sinasabi niya, etong resolution, hindi ko naman sigurado kung yung caricature ito. What the fuck? So you're making a resolution and saying, we are supporting the statement of Tariela. Pero nung tinanong ni Cayetano, anong statement yun? I'm not sure if this is the right statement na we're supporting. What the stupidity naman yan? where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. If you are an official, especially under the president, napaka-importante nun, mga kababayan. Kasi, decorum mo naman, respeto doon sa presidente to presidente. Diba? Nagagalangan sila. Tapos ikaw na nasa ilalim ng presidenteng isang gumagalang doon sa isa, gagawa ka ng kababuyan. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, Tingnan niyo yung palusot nito ni Kiko Pangilinan. Tingnan niyo, another kastupidutuhan itong tao na to. dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Alam niyo na kagad ang papalusot ni Kiko Pangilinan. Sasabihin niya yung mga dyaryo sa China na hawak ng gobyerno ng China, binababoy si Marcos. Tingnan niyo. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is that a flattering caricature. If I do that caricature to any world leader, kahit dito, di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had a we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali eh. Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. Yun. Ganda ng panaywag ni Cayetano dito. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na
tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He Yun. can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor. Yun. He can be like Ronald Llamas and call himself a Political influencer analyst. or a political analyst, diba? Nayari ka, Lamas. Lamasin mo lang na si